Isang gabi ng pagkakamali, isang lihim na itinago ng 5 taon, isang pagtatagpong hindi matatakasan. Si Eliana ay isang simpleng dalaga mula sa San Nicolas, Ilocos Norte, na ang tanging pangarap ay maiahon ang pamilya mula sa dusa. Ngunit sa bagsik ng Maynila, napadpad siya sa Golden Throne, isang eksklusibong bar para sa mga makapangyarihan. Doon, naging biktima siya ng isang maruming plano upang takasan ang isang bastos na matanda. Pumasok siya sa isang silid na magbabago sa kanyang tadhana habang buhay. Sa loob ng silid na yun ay ang bilyonaryong si Alexander Santillan. Tulad niya, biktima rin ito ng isang mapanirang gamot na nagpaliyab sa damdaming hindi mapigilan. Sa gitna ng dilim at init, nagsalubong ang kanilang mga mundo sa isang gabi ng pagsisiping nawala sa plano. Bago sumikat ang araw, tumakas si Eliana. Iniwan niyang lahat pati ng kanyang dagal. Dala ang pangakong hindi na muling magpapakita sa lalaking yun. Ang hindi niya alam, naiwan niya isang bakas sa kama na habang buhay, nahahabulin ni Alexander ang kanyang pagkabirhen. 5 taon ang lumipas, namumuhay si Eliana bilang isang simpleng tindera habang mag-isang itinataguyod ang kanyang kambal na sina Ali at Aliyah. Ang mga bata ang kanyang lakas, ngunit sila rin ang kanyang pinakatatagong lihim. Dahil ang bawat tingin ni na Ali at Aliyah ay salamin ng mukha ng bilyonaryong si Alexander. "Mister, nawawala po kami ng kapatid ko. Pwede niyo po ba kaming tulungan?" Ngunit ang tadhana ay may sariling laro. Sa gitna ng isang mataong mall, naliligaw ang kambal at isang matangkad, makapangyarihan at pamilyar na lalaki ang may hinga nila ng tulong. Sa unang pagkakataon, magtatamang mga mata ni Alexander at ng mga batang kamukhang kamukha niya. Paano tatakasan ni Eliana isang bilyonaryong handang baliktarin ang mundo? Mahanap lang ang babaeng nagnakaw ng kanyang gabi. At kapag nalaman ni Alexander ang tungkol sa kambal, magagawa niyang bawiin ang mga ito sa ina na nag-ali ng lahat para sa kanila. Sa mundo ng mga bilyonaryo, lahat ay may presyo. Pero paano kung ang pag-ibig at pamilyang tanging bagay na hindi mabibili ng pera? At kapag nalaman niya ang katotohanan, handa ba si Eliana na isuko ang mga anak sa mundong minsan niya ng tinakasan? Ang simoy ng hangin sa San Nicolas, Ilocos Norte, ay amoy tuyong lupa at pag-asa. Ngunit para kay Eliana, amoy ito ng pamamaalam. Nakatayong dalaga sa tapat ng kanilang maliit na dampa, bitbit ang isang kupas na maletang gawa sa lona. Sa loob nun ay ilang piraso ng damit at ang baon niya na pangarap na hindi matitibag ng kahit na anong bagyo. "Anak, sigurado ka ba dito?" Tanong ng kanyang ina na si Aling Rosa habang pinupunasan ng luhang kanina pa gustong kumawala. "Mapanganib sa Maynila. Marami mapagsamantala doon, lalo na at may maganda kang madaling mapansin." Ngumiti si Eliana bagamat may kirot sa kanyang dibdib. Tinignan niya ang kanyang ama na nakahiga sa papag. Iginupo ng sakit sa baga at ang dalawa niyang bunsong kapatid na nagnanais din na makapagtapos ng pag-aaral. "Kailangan ko pong gawin ito, Nay. Kung mananatili ako dito sa bukid, hindi sasapat ang kinikita natin para sa gamot ni Itay at sa tuition ni Nabunso. Ako ang gagawa ng paraan para makaahon tayo." Sa murang edad na 21, taglay ni Eliana ang kagandahan, hindi mo akalaing galing sa hirap. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng porselana. Ang kanyang mga matay nangungusap sa ilalim ng mahabang pilik mata at ang kanyang bukay abot bewang na tila seda sa lambot at kintab. Ngunit higit sa ganda, ang kanyang determinasyon ang pinakamatalim niyang sandata. Pagdating niya sa Maynila, mabilis na hinaplos ng realidad ang kanyang mga inaasahan. Ang malalaking gusali ay tila mga higante nagbabantay sa kanyang bawat galaw at ang polusyon ay malayo sa sariwang hangin ng Ilocos. Matapos ang ilang araw na paghahanap ng trabaho, napadpad siya sa The Golden Throne sa Makati. Isang eksklusibong VVIP bar na tanging mga bilyonaryo, sikat na personalidad at makapangyarihang tao lamang ang nakakapasok.
Dahil sa kanyang angking ganda, matangos na ilong at maamong muka, agad siyang natanggap bilang isang VIP hostess. Ngunit ang trabaho ay hindi madali. Kailangan niyang magsuot ng mga mamahaling cocktail dress na naglalantad ng kanyang kurba. At kailangan palaging nakangiti sa mga kliyenteng minsan ay hindi marunong rumespeto. Tingnan mo tong probinsyanang to, bulong ni Sandra sa isa pa nilang kasamahan habang tinitignan si Eliana mula ulo hanggang paa. Si Sandra ang tinuturing na queen ng bar bago dumating si Eliana. Akala mo kung sinong Maria Clara? Sa ganda niyang yan, pustahan tayo. Isang linggo lang, bibigay din yan sa mga alok ng mga matatandang mayayaman dito. Ngunit lumipas ang isang buwan at nanatiling matatag si Eliana. Pinanindigan niya ang kanyang dangal, pinapadala niya ang halos buong sahod niya sa Ilocos. Tinitira lamang ang pambayad sa maliit na boarding house at pagkain ng noodles sa gabi. Ang tanging nasa isip niya ay ang makitang muling nakakatayo ang kanyang ama. Isang gabi, dumating ang isang kliyenteng kinatatakutan ng lahat dahil sa pagiging bastos. Si Don Manuel, malaki ang tiyan nito, laging amoy tabako at ang mga mata hindi hinuhubaran ng bawat babaeng madadaanan. Sa kasabaang palad, dahil sa inggit ni Sandra, minaniobra nito ang schedule para si Eliana ang maatasang magsilbi sa mesa nito. Uminom ka, iha, utos ng matanda habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Eliana. Huwag kang mahiya, masarap itong wine ito. Mas mahal pa ito sa sahod mo na isang buwan. Napansin ni Eliana ang makahulog ang ngisi ni Sandra sa malayo. Hindi niya alam, bago pa man madala ang baso sa kanilang mesa, ay naghulog na doon si Sandra ng isang malakas na pampahilot gamot na nagpapainit sa katawan. Pasensya na po, hindi po ako masyadong umiinom. Magalang na tanggi ni Eliana habang sinusubukan na bawiin ang kanyang kamay. Isa lang, huwag mo akong iindihan. Banta ng matanda na nagsimula ng maging agresibo. Kung hindi, susumbong kita sa manager mo na wala kang silbit, sisiguraduhin ko na wala nang tatanggap sa iyong trabaho sa Maynila. Dahil sa takot na mawala ng trabaho at maputol ang suporta sa kanyang pamilya, kinuha ni Eliana ang baso, pinikit niya ang kanyang mga mata at nilunok ang matamis ngunit mapait na likido. Hindi pa nagtatagal, naramdaman niya ang kakaibang init na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang paligid ay nagsimulang gumewang at ang boses ni Don Manuel ay tila nang gagaling na sa ilalim ng tubig. Ayan, mabuting bata, nakangising sabi ng matanda habang unti-unting hinahaplos ang kanyang binti. Kailangan na makatakas ni Eliana. Ang kanyang puso'y kumakaba ng mabilis at ang kanyang pandama ay unti-unting nawawala sa kontrol. Alam niyang kapag nanatili siya doon ng isa pang minuto, tuluyan na siyang malalamon ng panganib na nagbabantay sa loob ng bar. Tila umiikot ang bawat sulok ng The Golden Throne sa paningin ni Eliana. Ang ingay ng musika at tawanan ng mga lasig na customer ay nagmistulang ugong ng mga bubuyog sa kanyang pandidig. Ang gamot na inihalo ni Sandra sa kanyang inumin ay mabilis na kumakalat sa kanyang sistema. Isang traidor na init na nagpapahina sa kanyang mga tuhod at nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Iha, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Nakagising tawag ni Don Manuel habang pilit siyang inaabot na malalakit malagit nitong mga kamay. Magbabanyo lang po, sandali. Pautal-utal na sagot ni Eliana. Ginamit niya ang waling lakas ng loob para makatayo. Sa bawat hakbang niya, tila gawa sa bulak ang sahig. Muntik na siyang matumba. Ngunit pilit siyang kumakapit sa mga padar ng pasilyo. Hindi siya sa banyo nagtungo. Alam niya na susundan siya na matanda doon. Nakita niya isang elevator na papasara na. Ang elevator patungo sa penthouse suites ng hotel na karatig ng bar. Mabilis siyang nakasingit bago tutuluyang sumara. Pagdating sa itaas ng palapag, bumukas ang pinto sa isang tahimik at amoy lavender na pasilyo. Malayo sa ingay at usok ng bar. Hingal na hingal siya. Ang pawis ay namumuon na sa kanyang noo at ang kanyang paningin ay nagdidilim na. Nakakita siya ng isang pinto na bahagyang nakabukas. Hindi na siya nag-isip. Pumasok siya at agad nandalak ang pinto mula sa loob. Sumandal siya sa likod nun. Naghahabol ng hininga. Ligtas na ako, bulong niya sa sarili habang ang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Ngunit ang silid ay hindi walang tao. Ang tanging liwanag ay ang sikat ng buwan na tumatagos sa malaking bintana.
At doon, sa gitna ng dambuhalang kama, ay may isang lalaking nakaupo. Si Alexander Santillan, ang bilyonaryong tinatatakutan sa boardroom at pinapangarap sa bawat magazine cover. Ngunit sa sandaling yun, hindi siyang matikas na negosyante. Nakabukas ang 3 botones ng kanyang polo. Gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa kakaibang emosyon. Biktima rin siya, isang traidor na katuwang sa negosyong naglagay ng parehong gamot sa kanyang scotch kanina. Balak siyang hiyain at gawa ng skandalo. Sino ka? Ang boses ni Alexander ay malalim, paus at puno ng panganib. Hindi nakasagot si Eliana. Ang amoy ng mamahaling pabago ni Alexander, amoy ng kahoy at dagat, ay humalo sa kanyang nararamdaman. Lalong nagpabilis sa epekto ng gamot. Sa paningin ni Eliana, ang lalaki tila isang anghel na ipinadala para sagipin siya sa apoy. Ngunit ang totoo, sila ay kapwa na susunog. Dahan-dahan na tumayo si Alexander. Ang kanyang bawat takbang ay tila tigre na lumalapit sa kanyang biktima. Nang magtamang kanilang mga balat, ang malamig na kamay ni Alexander sa mainit na pisngi ni Eliana. Tila may kuryenteng gumuhit sa kanilang buong katawan. Huwag, pakiusap, mahinang sabi ni Eliana, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumusunod sa kanyang isip. Ang kanyang mga kamay ay kusa ring kumapit sa matigas na braso ng lalaki. Hindi ko na kaya, bulong ni Alexander sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagpatayo ng balayibo ni Eliana. Sa gabing yun, sa loob ng marangyang presidential suite na walang lahat ng hadlang, ang pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Ang isang probinsyanang naghahanap ng kapalaran at ang bilyonaryong nasa tutok ng mundo ay natunaw sa gitna ng dilim at ang tanging kanilang mga buntong hininga at mabilis sa tibok ng puso ang naging saksi sa isang gabing puno ng pagnanasa at hindi inaasahang tadhana. Isang pagsisiping na mag-iiwan ng markang hindi na kailanman mabubura. Unti-unting gumapang ang sinag ng araw mula sa siwang ng makapal na kortina ng presidential suite. Ang malamig na aircon ay mahalik sa balat ni Eliana, ngunit ang unang naramdaman niya sa kanyang pagising ay matinding bigat sa kanyang dibdib at ang hapdi sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niya minulat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay hindi ang pamilyar na kahoy at kawayan ng kanilang bahay sa Ilocos, kundi isang marangyang disenyo na gawa sa mamahaling materyales. At doon sa kanyang tabi, naramdaman niya ang init ng isang katawan. Lumingon siya at halos tumigil ang kanyang puso. Isang lalaking natutulog pa ito ng mahimbing. Ang kalahati ng mukha ay nakabaon sa puting unan. Sa kabila ng gulugulong buhok, kitang-kita perpektong hulma ng panga nito. Ang mahabang pilik mata at ang matikas sa balikat na hindi natatakpan ng kumot. Biglang nagbalik sa alaala ni Eliana ang bawat sandali na nagdaang gabi. Ang mga haplos, ang mga bulong at ang sakit na hinaluan ng kakaibang tamis. Diyos ko, hikbi niya na kagad niyang tinakpan ng kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang tuhod habang dahan-dahan doon bumabangon. Ang bawat kilos niya ay tila paglapastangan sa katahimikan ng silid. Nakita niyang kanyang cocktail dress na nakakalat sa sahig. Punitang sa strap noon. Habang nagmamadaling nagbihis, hindi niya mapigilang mapatingin sa kama. Sa gitna ng maputing kumot, nakita niya isang pulang mantsa, ang patunay ng kanyang isinukong dangal. Hindi siya isang bayarang babae. Hindi siyang babaeng iniisip ng mga tao sa bar. Siya si Eliana na lumuwas para sa pamilya. Ngunit sa isang gabi, tila gumuho ang lahat ng prinsipyo niya. Dali-dali siyang lumabas ng silid. Hindi na lumingon pa, bigpit ang kanyang sapatos, tumakbo siya sa pasilyo hanggang sa makarating sa fire exit. Ayaw niya na makita ng kahit na sino sa elevator. Paglabas niya sa hotel, ang malamig na hangin ng madaling araw ang sumampal sa kanya. Wala siyang ibang nais kundi ang lumayo. Bumalik siya sa kanyang boarding house, kinuha ang kanyang konting gamit at lumisan. Dala ang takot na baka mahanap siya ng lalaking yun o ng bastos na si Don Manuel. Makalipas ang 2 oras, nagising si Alexander Santillan. Agad siyang napaupo. Ang kanyang kamay ay otomatikong dinila sa kabilang panig ng kama. Malamig na. Wala nang babaeng naging kanlungan niya sa gitna ng epekto ng gamot. Inasahan niya na makakakita siya ni isang babaeng hihingi ng pera. O baka naman isang paparazzi na may 2 kamera. Ngunit katahimikan lang ang sumalubong sa kanya.
Napatitig siya sa mantsa ng dugo sa kama. Isang kurot sa pusong naramdaman niya. Hindi lang ito basta isang gabi. Kinuha niyang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang sekretary na si Marcos. "Sir, maaga pa po," bungad ni Marcos sa kabilang linya. "I don't care. Look at the CCTV footage of the hallway of the 22nd floor. A woman came out of my room around 5 a.m. Ang boses ni Alexander ay puno ng otoridad, pero may halong pakiusap. "Find her, Marcus. Find out who she is and where she lives. I want her found by sunset." "Sino po ba siya, sir?" Nagtahimik si Alexander. Tumingin siya sa bintana. Tila hinahanap ang anino ng dalaga sa malawak na syudad ng Makati. "Hindi ko alam ang pangalan niya, pero siyang babaeng nagligtas sa akin at ang babaeng nanira sa sistema ko sa loob lang ng isang gabi." Ngunit lumipas ang araw, linggo, at buwan. Walang balitang dumating. Parang isang panaginip na naglaho si Eliana. Ang hindi alam ni Alexander, habang abala siya sa paghahanap, si Eliana kasalukuyang nakatitig sa dalawang guhit sa isang pregnancy test kit sa loob ng isang maliit na banyo sa probinsya. Umiiyak, natatakot, ngunit may bitbit na bagong buhay. Bumalik si Eliana sa San Nicolas na tila isang talo ng sundalo. Ang kanyang mga magulang ay nagulat sa kanyang biglaang pag-uwi. Ngunit ang hindi nahilan niya ay hindi niya na nakayanan ng stress sa Maynila at mas gusto niya na magtrabaho na lamang sa kanilang bayan. Hindi niya kayang aminin ang totoong dahilan na ang gabi ng pagsisiping nila ng isang stranghero ay nag-iwan ng markang hindi na mabubura. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Sa bawat umaga, ang pagsusuka at pagkahilo ang gumigising kay Eliana. Pinipilit niya na itagong kanyang nararamdaman. Ngunit ang isang ina ay hindi matatakasan ng paningin. "Eliana, anak, bakit tila lumalapad ang iyong balakang at laging namumutla ang iyong mukha?" tanong ni Aling Rosa. Habang nagluluto ng almusal, napayuko si Eliana. Hindi niya na kayang itagong katotohanan dahil ang kanyang katawan mismo nagtatraidor sa kanya. Nilabas niyang maliit na pregnancy test kit na binili niya ng palihim sa bayan. 2 pulang guhit, isang hatol, isang biyaya. "Nay, patawad po," hagulo ni Eliana habang nakaluhod sa paanan ng kanyang ina. "May nangyari po sa Maynila. Hindi ko po ginusto ito. Nilagyan nila ako ng gamot." Sa halip na galit, mahigpit na yakap ang isinalubong ni Aling Rosa. "Hindi mo kasalanan ang maging biktima, anak. Ang mahalaga, narito ka na. Bubuhayin natin ang batang yan kahit na anong mangyari." Ngunit ang hirap ay hindi natapos doon. Sa isang maliit na bayan kung saan mabilis ang chismis, naging tampulan ng usap-usapan si Eliana. Isang dalagang umuwi mula sa Maynila na buntis at walang asawa. Tiis, puyat siyang nagtrabaho sa bukid at tumanggap ng mga labada para lamang makaipon para sa kanyang panganganak. Sa bawat gabi bago siya matulog, hindi niya maiwasang isipin ng lalaki sa hotel. Sino ba si Alexander Santillan? Alam niyang bilyonaryo ito dahil nakikita niya ang mukha nito sa mga lumang magazine sa parlor sa bayan. Ngunit para sa kanya, si Alexander ay isang panaginip na dapat niyang kalimutan. Hindi siya kailanman magiging bahagi ng mundo nito. Nang dumating ang 7 buwan ng kanyang pagbubuntis, napansin ng midwife sa kanilang baryo na kakaibang laki ng kanyang tiyan. "Eliana, mukhang hindi lang isang dinadala mo," anang kumadrona habang kinakapang kanyang tiyan. "Ang tibok ng puso. 2, kambal ang magiging anak mo." Napahawak sa Eliana sa kanyang tiyan. Kambal, 2 buhay mula sa isang gabi, sa gitna ng hirap at pagod. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, hindi niya ipapaalam kay Alexander ang tungkol sa mga batang ito. Sa tingin niya, ang mga anak niya ay kanya lamang. Isang kayamanang hindi kayang bilihin ng kahit na anong bilyones na mga Santillan. Samantala, sa isang high-end na opisina sa Makati, binabaton ni Alexander ang kanyang mamahaling fountain pen sa pader. 5 months, Marcus! 5 months? And you still haven't found her! Sigaw ni Alexander. "Sir, ginawa na namin ang lahat. Lahat ng Eliana o kahit na sinong babaeng tugma sa description nyo na nagtatrabaho sa Golden Throne ay sinuyod na namin. Pero parang naglaho siya sa hangin pagkatapos ng gabing yun," paliwanag ng sekretary. Tumayo si Alexander at tumingin sa labas ng bintana. Ang galit niya hindi dahil sa hindi niya mahanap ang babae para panagutin.
kundi dahil hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensya at ng kanyang puso. May kung ano sa babaeng yun na hindi niya malimot. Hindi ako titigil, Marcus, bulong ni Alexander. Kung kailangan kong suyurin ang bawat probinsya sa Pilipinas, gagawin ko. Nagnakaw siya ng isang gabi sa akin at kailangan niya magpaliwanag. Ang gabi ay balot ng matinding ulan at nagungdong ng kulog na maramdaman ni Eliana ang unang pitik ng sakit sa kanyang balakang. Higit na mas masakit ito kaysa sa anumang pagod na naranasan niya sa bukid. Sa loob ng kanilang malit na dampa sa San Nicolas, tanging gasera lamang ang nagbibigay ng liwanag habang kanyang inatang lokal na kumadrona na si Aling Marta ay abala sa paghahanda. Hinga ng malalim, Eliana. Kaya mo yan, anak. Pagpapalakas ng loob ni Aling Rosa habang pinupunasan ng pawis sa noo ng dalaga. Sa bawat ere, tila hinihiwalay ang katawan ni Eliana. Ngunit sa gitna ng hapdi, ang mukha ng lalaki mula sa gabing yon sa Makati ang rumirehistro sa kanyang isipan. Ang mga matang mapupungay, ang matangos na ilong at habang inilalabas niyang kanyang buong lakas, isang malakas na uhaan ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang lalaki! Bulalas ni Aling Marta. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ilang minutong lumipas, muling dumaing si Eliana. Ang pangalawang sanggol ay tila nagmamadali ring masilayan ng mundo. Kasunod ng isa pang matinding pagsisikap, isang mas maliit ngunit mas malakas na iyak ang narinig. Isang babae, kambal nga, Eliana! Isang napakagwapong batang lalaki at isang napakagandang batang babae. Nakangiting sabi ng kumadrona habang nililinis sa mga sanggol. Nang ilapag ang dalawang anghel sa dibdib ni Eliana, tila nawalang lahat ng sakit. Doon niya unang nakitang mga katangiang hindi maipagkakaila. Ang batang lalaki na pinangalanan niyang Ali ay may pangat mga labi na hiram kay Alexander. Ang batang babae naman si Elia ay nakuha ang kanyang mga mata, ngunit ang tindig at aura nito ay tila isang munting prinsesa. Kayo ang buhay ko, bulong ni Eliana habang hinahalikan ng maliit na noo ng mga anak. Kahit na walang inyong ama, hindi ko kayo pababayaan. Lumipas ang 5 taon, ang buhay sa San Nicolas ay naging payak, ngunit masaya para sa maliit na pamilya. Si Ali ay lumaking protektibo sa kanyang kapatid, matalino at seryoso. Isang katangian na madalas ipinagtaka ni Eliana dahil wala namang ganong ugali sa kanilang pamilya. Si Alia naman ay masiyahin, mahilig sa sining at madalas na magtanong tungkol sa kanilang tatay. Nay, bakit po wala kaming daddy? Lahat po ng classmates ko may daddy na sumusundo sa kanila. Tanong ni Alia isang hapon habang nilulugay ni Eliana ang kanyang mahabang buhok. Natigilan si Eliana. Ang daddy niyo ay nasa malayo. Nagtatrabaho siya para sa atin pero darating ang panahon na tadhana na magsasabi kung kailan kayo magkikita. Para maitaguyod ang pag-aaral ng kambal at ang gamot ng kanyang ama, nagpa siyang muling makipagsapalaran sa Eliana. Hindi na sa bar kundi bilang isang online seller at minsan ay naglalako ng mga kakanin sa bayan. Dahil sa kanyang sipag, unti-unti silang nakakaipon. Sa 5 kaarawan ng kambal, naisipan ni Eliana na dalhin sila sa lungsod para mamasyal bilang regalo. Isang mall sa malapit na syudad ang kanilang destinasyon. Hindi alam ni Eliana sa araw na yun, ang mga landas ng 5 taon niyang iniwasan ay muling magkukrus. Habang abala si Eliana sa pagpila para bumili ng pagkain, ang malilikot na bata ay pansamantalang nakawala sa kanyang paningin. Hinabon ni Ali ang isang makulay na lobo, habang si Ali naman ay mabilis na sumunod sa kapatid para bantayan ito. Sa gitna ng dagsa ng tao, isang matangkad na lalaki naka-Amerikana at may kausap sa telepono na bangga ng malit na si Ali. Napatingal ang bata. Napahintong lalaki sa kanyang paglalakad at ibinaba ang kanyang cellphone. Nalaki ang mga mata ni Alexander Santillan. Ang batang nasa harap niya tila isang malit na bersyon ng kanyang sarili na tumitingin sa salamin. Ang parehong hugis ng mata, ang parehong determinadong tingin. Mister, sorry po. Nawawala po kami ng kapatid ko. Matapang nasabi ni Ali habang hawak ang kamay ng umiiyak na si Alia. Tumibok na mabilis ang puso ni Alexander sa pakiramdam na hindi niya may paliwanag ang bumalat sa kanya. Anong pangalan mo, bata? Ali po, at ito po si Alia. Sa sandali niyo narinig ni Alexander isang boses na 5 taon na niyang naririnig sa kanyang mga panaginip, isang boses na puno ng takot at pag-aalala. Ali, Alia, nasan kayo? Lumingon si Alexander at ang mundong akala niya'y kontroladado niya
ay biglang gumuho na makita niyang babaeng tumatakbo patungo sa kanila. Ali! Aliyah! Ang boses ni Eli ay puno ng takot at panginginig habang pilit niyang hinahawi ang makapal na dagsa ng mga tao sa mall. Ang bawat segundo na hindi niya nakikita ang kanyang mga anak ay tila isang taon na binabawas sa kanyang buhay. Nang marating niyang tapat ni isang marangyang butik, tumigil ang kanyang mundo. Doon nakikita niyang kanyang kambal, ngunit hindi sila nag-iisa. Nakatayo sa harap nila ang isang lalaking tila kinuha sa isang mamahaling magazine. Matangkad, matikas, at may aura na nag-uutos na respeto. Nandahan-dahan lumingon ng lalaki, nakaramdam si Eliana ng matinding hilo. Ang mukhang yon, ang mga matang yon na minsan tumitig sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan na 5 taon nang nakakalipas. Alexander, halos pabulong sambit ng kanyang mga labi, ngunit hindi niya ito'y tinuloy. Mama! Sigaw ni Ali at kagad na tumakbo patungo sa kanya upang yakapin ang kanyang binti. Sumunod naman si Ali na nanatiling seryoso mukha habang nakatingin pa rin sa lalaki na bangga niya. Si Alexander Santillan ay nanatiling estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso na matagal na naging bato para sa mundo ng negosyo ay biglang kumitig ng marahas. Tinitigan niyang babaeng nasa harap niya, mas matanda nito ng kaunti. May bakas ng pagod sa mga mata, ngunit hindi siya pwede magkamali. Ang makinis na balat, ang matangos na ilong at ang mahabang buhok na tila seda. Ito ang babaeng nagnakaw ng kanyang gabi at naglaho na parang bula. Ikaw! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Alexander, ang kanyang boses ay malalim at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Mabilis na binuhat ni Eliana si Aliyah at tinawakan ng mahigpit ang kamay ni Ali. Maraming salamat po sa pagtulong sa mga anak ko, mister. Pasensya na po sa abala. Tumalikod agad si Eliana, balak na tumakas bago pa siya makilala. Nito ng tuluyan, ngunit hindi siya hinayaan ni Alexander. Sa isang mabilis na hakbang, nahawakan ng bilyonaryo ang kanyang braso. Ang init na haplos nito'y nagdala ng kuryenteng tila bumuhay sa mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Sandali, pigil ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Eliana patungo sa batang lalaki, si Ali. Bakit? Bakit kamukha kong batang ito? Nabigla si Eliana. Anong sinasabi niyo? Maraming batang magkakamukha. Nagkakamali kayo. Bitawan niyo ko. Nasasaktan ako. Dahan-dahan na binitawan ni Alexander ang braso ni Eliana. Ngunit hindi ang kanyang matatalas na titig. Pinagmasdan niya si Ali. Ang hugis ng panga, ang paraan ng pagtindig at ang determinadong mga mata na tila nagsasabing hindi ito takot sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aliyah na may mga matang eksaktong katulad ng sa babaeng hinahanap niya sa loob ng 5 taon. 5 years, bulong ni Alexander na tila kinakausap ang sarili. 5 taon kitang pinahanap at ngayon lilitaw ka na may kasamang 2 bata na kamukha ko. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Nagtatrabaho lang ako sa bar noon para sa pamilya ko. Hindi ibig sabihin nun ay pwede niyo na akong pagbintangan ng kung ano-ano. Depensa ni Eliana. Kahit ng totoo ay nanginginig ng kanyang buong pagkatao. Hindi ako tanga, Eliana. Kung yun ang mga pangalan mo, sabi ni Alexander, ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng otoridad. Ang batang ito, si Ali. He is a Santillan. I can feel it. Wala kang karapatan. Anak ko sila. Sigaw ni Eliana na nakuha ang atensyon ng ilang dumadaan. Bago pa man makasagot si Alexander, mabilis na hinila ni Eliana ang kambal at tumakbo patungo sa exit ng mall. Hindi na siya lumingon. Pumasok siya sa unang jeepney na nakita niya. Ang kanyang puso'y tila gustong sumabog sa kaba. Samantalang naiwang nakatayo si Alexander sa gitna ng mall, kinuha niyang kanyang telepono at tinawagan si Marcus. Marcus, itigil mong lahat ng ginagawa mo, utos niya, habang ang paningin niya nakapako sa direksyon na tinatahak ni Eliana. Nahanap ko na siya. At Marcus, hindi lang siyang nahanap ko. I need a private investigator and a DNA specialist on standby. Ngayon din. Alam ni Alexander na hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang tadhana na minsan naging malupit sa kanya ay nagbigay sa kanya ng isang alas na hindi niya pakakawalan. Hindi tumitigil ang panginginig ng mga kamay ni Eliana habang kandong ang 2 bata sa loob ng siksikang jeepney. Ang bawat pusina ng sasakyan sa labas ay tila babala na hinahabol sila ng mga tauhan ni Alexander. Pagdating nila sa kanilang pansamantalang tinutuluyan sa lungsod, isang malit na silid sa bahay ni isang kamag-anak, agad niyang nilakang pinto at napasandal. Mama, bakit po tayo tumakbo? Galit po ba yung gwapong mister? Tanong ni Aliyah habang hinihimas ang kanyang manika. Hindi anak, nagmamadali lang tayo para hindi tayo gabihin sa daan. Pagsisinungaling ni Aliana. Bagamat ramdam niya ang titig ni Ali sa kanya. Mama, bakit sabi niya kamukha ko siya? Seryosong tanong ni Ali.
Ang batay may matalinong lampas sa kanyang edad at ang tanong na yon ay tila balaraw na sumasaksak sa dibdib ni Eliana. Nagkamali lang siya, Ali. Maraming tao sa mundo ang magkakamuka. Matulog na kayo. Maaga pang biyahe natin pabalik sa San Nicolas bukas. Iwas niya sa usapan. Ngunit hindi alam ni Eliana, habang pinapatulog niyang kambal, isang itim na SUV ang nakaparada na sa dulo ng kalsada. Sa loob ng sasakyang yon, si Alexander Santillan ay hindi may pintang muka. Hawak niya isang tablet kung saan makikitang mabilis na nakuhang impormasyon ni Marcus. Ang pangalan niya ay Eliana Santos Sir, tubong San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa records, nagtitrabaho siya sa The Golden Throne na isang buwan lamang 5 taon na nakakalipas. Bigla siyang nag-resign at bumalik sa probinsya. Ang mga bata, sina Ali at Aliyah, ay pinanganak eksaktong 9 na buwan matapos ang gabi niyo sa hotel. Ulat ni Marcus sa kabilang linya. Napakuyumang palad ni Alexander, ang bawat piraso ng puzzle ay nagtatagpo na. Anong pangalan ng ama sa birth certificate? Blanco po sir, walang nakatalang ama. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alexander. Hindi siya galit kay Eliana dahil sa pagtakas ito kundi dahil sa pagkakait nito sa kanya na 5 taon na sana'y kapiling niyang kanyang mga anak. Ngunit higit pa doon, may kung ano sa tapang ni Eliana ang humahaplos sa kanyang puso. Sa kabila ng hirap, mag-isa nitong itinataguyod ng mga bata na hindi humihingi ng kahit na isang sintimo sa kanya. Sir, anong plano natin? Gusto niyo na ba na kunin natin ang mga bata? Tanong ni Marcus. No, mabilis sa sagot ni Alexander. Huwag mong tatakutin ng mga bata. Gusto ko na malaman nila kung sino ako sa tamang paraan. Sundan niyo sila hanggang sa Ilocos. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay nila doon. At Marcus, magpadala ka ng mga groceries at gamot sa bahay nila nang hindi nila nalalaman kung kanino galing. Sabihin mo ay mula sa isang charity foundation. Kinaumagahan mabilis na lumabas pabalik ng Ilocos sina Eliana. Akala niya nakatakas na siya, ngunit sa bawat stopover ng bus, may mga matang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Pagdating sa San Nicolas, laking gulat ni Eliana na makita na may mga sako ng bigas at mga mamahaling gata sa tapat ng kanilang dampa. Nay, saan galing ang mga to? May dumating na mga tao kanina anak. Sabi nanalo daw tayo sa isang raffle ng gobyerno para sa mga pamilyang may sakiting magulang. Paliwanag ni Aling Rosa na tuwang-tuwa. Kinabahan si Eliana. Hindi siya naniniwala sa swerte. Alam niya na may kung sinong nagmamanman sa kanila. At habang tinitignan niya ang kanyang mga anak na masayang kumakain ng masustansyang pagkain, alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang pagtatago. Isang hapon habang naglalabas si Eliana sa batis, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa dulo ng kanilang bakuran. Bumaba ang isang lalaking naka-shades at mamahaling polo shirt. Hindi totauhan, ito ay si Alexander mismo. Dahan-dahan ito na lumapit kay Eliana. Ang tunog ng mga yabag nito sa tuyong dahon ay tila babala ng pagtatapos ng katahimikan ni Eliana. Magandang hapon, Eliana, bati ni Alexander. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig, ngunit para kay Eliana, ito ay tunog ng panganib. Handa ka na bang ipakilala sa akin ng mga aking mga anak? Nabitawan ni Eliana ang hawak na palanggana. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay tila hudyat ng paghinto ng mundo. Dahan-dahan siyang tumayo, pinupunasan ng kanyang mga kamay ng basang-basa sa suot na tapis, habang pilit na pinatatatag ang kanyang paningin na nanginginig na tindig. Anong ginagawa mo dito? Pautal-utal na tanong ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumingon sa loob ng bahay kung nasaan ang kambal. Umalis ka na, Alexander. Wala kang kinalaman sa amin. Wala. Isang hakbang ang ginawa ni Alexander. Sapat na para maamoy ni Eliana ang pamilyar na pabango nito na humalo sa amoy ng tuyong damo. 5 taon, Eliana. 5 taon mo silang tinago sa akin. Akala mo ba ay hayaan ko lang na lumaki ang mga anak ko na hindi malang alam na ako ang ama nila? Wala kang anak dito, sigaw ni Eliana. Kahit ng kanyang mga mata ay nagsimula ng mangilid ang luha. Iniwan kita sa hotel na yon dahil alam ko na magkaibang mundo natin. Ang kambal, sila ay akin lang. Ako ang naghirap, ako ang nagpuyat, ako ang nagtiis sa hirap habang ikaw nagpapakasasa sa yaman mo. Kaya nga nandito ako. Ang boses ni Alexander ay lumambot, ngunit nanatiling matigas ang determinasyon. Gusto kong ibigay sa kanilang lahat. Ang pinakamagandang paaralan, ang pinakamasarap na pagkain, ang buhay na nararapat para sa mga sandalian, at higit sa lahat, mga pangalang nararapat sa kanila. Eksaktong lumabas ng pintong kambal dahil sa ingay, nanlaki ang mga mata ni Ali nang makitang lalaking nasa harap ng kanilang ina. Lumapit ang bata tumarang sa gitna ni na Eliana at Alexander. Ang munting dibdib nito ay nakabantay. Huwag mong paiyakin ang mama ko,
Matapang na sabi ni Ali. Napangiti si Alexander sa loob-loob niya. Ang tapang ng bata ay sapat ng patunay ng dugong nananalaytay dito. Lumuhod si Alexander para maging kapantay ang paningin ng bata. Hindi ko siya sasaktan, Ali. Nandito ako dahil gusto ko kayong isama sa isang lugar kung saan hindi na kayo kailangan maghirap. Alexander, pakiusap. Hikbi ni Eliana. Tumayo si Alexander at tumingin ng diretso sa mga mata ni Eliana. Huwag mo ipagkait sa kanilang pagkakataong ito, Eliana. Alam mo may sakit ang iyong ama. Alam mo kailangan ni na Ali at Aliyah na magandang kinabukasang hindi kayang ibigay ng pagsasakat paglalaba. Magkasundo tayo. Anong kasunduan? Sumama kayo sa akin sa Maynila. Titira kayo sa mansyon ko. I'll provide everything. In return, hayaan mo ko na maging ama sa kanila. I'll recognize them legally. At ikaw mananatili ka sa tabi nila. Hindi ko sila kukunin sa'yo pero kailangan natin na mag-isang pamilya. Kahit nasa harap lang ng mga tao. Nag-isip si Eliana. Tumingin siya sa kanyang mamang nakadungaw sa bintana na tila nahihirapang huminga at sa kambal na naguguluhan. Alam niyang ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin para sa pamilya, ngunit ang kapalit nito ay ang kalayaan na matagal niyang pinangalagaan. Pero, ano sasabihin ng mga tao? Hayaan mo silang mag-isip ng kahit na ano. Ang mahalaga ay ang mga bata, sabi ni Alexander habang inaabot ang kanyang kamay. Para sa kambal, Eliana, gagawin mong lahat para sa kanila, hindi ba? Nanginginig din nilapat ni Eliana ang kanyang kamay sa palad ni Alexander, isang kasunduang nakatali sa nakaraan, ngunit magdadala sa kanila sa isang bukas na puno ng kawalan ng kasigaruduhan. Para sa mga anak ko, bulong ni Eliana. Hinalikan ni Alexander ang likod ng kamay ng dalaga, isang kilos na nagpabilis sa tibok ng puso ni Eliana na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang pagpasok ng sasakyan ni Alexander sa malaking gate ng kanilang mansyon sa Forbes Park ay tila pagpasok sa isang ibang mundo. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ni Eliana ang malawak na hardin na may mga estatwang gawa sa marmol at ang dambuhalang bahay na tila isang palasyo. Mama, ito na po bang bahay natin? Tanong ni Aliyah. Ang mga mata ay nanginginig sa tuwa habang nakadikit ang malit na ilong sa salamin ng bintana. Dito na muna tayo tutuloy, anak. Sagot ni Eliana kahit ng totoo ay masikip ang kanyang dibdib. Para sa kanya, ang bawat kislap ng chandelier sa loob ay tila paalala ng agot nila ni Alexander. Nang bumaba sila, agad silang sinalubong ni isang hani ng mga kasambahay. Isang matandang babae na naka-uniforme ang lumapit sa kanila. Si Manang Belen, ang mayordoma ng mansyon. Welcome home, Sir Alexander. At sa inyo rin, Ma'am Eliana at sa mga bata. Bati nito ng may galang. Napayuko si Eliana. Hindi siya sanay na tinatawag na ma'am. Eliana na lang pumanang. No, singit ni Alexander habang inaabot ang kanyang kamay para alalayan si Eliana. She's the mother of my heirs. She will be treated with the highest respect in this house. Ipinakita sa kanilang mga silid. Ang kwarto ng kambal ay punong-puno ng mga laruan, gadgets at malalambot na kama na tila gawa sa ulap. Si Ali, sa kakaiba niyang pagiging seryoso, ay hindi napigilang hawakan ng isang mamahaling robot sa ibabaw ng mesa. Do you like it, Ali? Tanong ni Alexander na nakasandal sa hamba ng pinto. Opo, pero baka pumahal po ito. Wala po kaming pambayad. Tapat na sagot ng bata. Lumuhod si Alexander at tinawakan ng balikat ng kanyang anak. You don't have to pay for anything, Ali. Everything I own is yours. Lahat na nakikita mo, pinagtrabahuhan ko para sa'yo at sa kapatid mo. Habang masaya naglalaro mga bata, hinila ni Alexander si Eliana patungo sa balkonahe. Ang hangin sa gabi ay malamig, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay nagbabaga. Bakit mo ito ginagawa, Alexander? Hindi mo naman kailangan gawin ito na parang pelikula. Pwede mo naman silang suportahan kahit na nasa malayo kami. Sabi ni Eliana habang nakatingin sa malawak na swimming pool sa ibaba. Dahil gusto ko silang makitang lumaki, Eliana. At dahil ayaw ko na mawala ka pa ulit. Diretsong sagot ni Alexander. Humarap si Eliana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Huwag mo sabihin yan. Alam nating dalawa ng gabing yun ay dulot lang ng gamot. Wala tayong pinagsamahan kundi ang mga anak natin. Biglang lumapit si Alexander, sapat na para maramdaman ni Eliana ang init ng katawan nito. Hinawakan niya magkabilang braso ng dalaga at tinitigan to sa mga mata. Sigurado ka ba? Dahil sa loob ng 5 taon, hindi lang ang bakas ng dugo sa kamang naalala ko. Naalala kong paraan ng pagtingin mo sa akin. Naalala ko kung paano mo hinawakan ng kamay ko na tila ako lang ang tanging kaligtasan mo. Namulang mga pisngi ni Eliana. Alexander, tama na. Hindi na ako lalaki na kilala mo sa Hotel Eliana at hindi ka na rin ang dalagang takot na takot noon.
We have a chance to make this real. Hindi lang para sa kambal, kundi para sa ating dalawa. Bago pa makasagot si Eliana, biglang pumasok si Ellie at yumakap sa kanilang dalawa. Mama, Daddy, let's eat na po. Gutom na po kami ni Ali. Ang salitang daddy tila isang kumpas ng musika na nagpatigil sa oras. Tumingin si Alexander kay Eliana, may kasamang matamis na ngisi. Let's go, your princess is hungry. Sa gabing yun, habang magkakasama sila na kumakain sa isang dambuhalang hapagkainan, tila isang tunay na pamilya sila. Ngunit sa bawat sulyap ni Alexander, alam ni Eliana na may mas malalim pang laban ang kailangan niyang harapin. Ang laban na wag muling mahulog ang loob sa lalaking minsan nagnakaw ng kanyang puso at dangal. Hindi magkamayo ang mga flash ng kamera sa labas ng ballroom ng isa sa pinakasikat na hotel sa Maynila. Ito ang gabi na pinakihintay ng lahat, ang anibersaryo ng Santillan Group of Companies. Ngunit higit sa selebrasyon ng negosyo, kumalat ng balibalitang ipapakilala ni Alexander Santillan ang kanyang mga tagapagmana. Sa loob ng suite, tinitingnan ni Eliana ang kanyang refleksyon sa salamin. Suot niyang isang emerald green na gown na gawa ng isang tanyag na designer. Ang disenyo nito ay simple ngunit elegante. Bumabalot sa kanyang kurba at nagpapatingkad sa kanyang porselanang balat. Ang kanyang mahabang buhok ay naka-estilong classic bun, naglalantad sa kanyang matangos na ilong at maamong muka. Mama, ang ganda niyo po, para kayo sa Cinderella. Bulalas ni Alia na suot ang isang munting puting gown na parang sa isang prinsesa. Si Ali naman ay nakasuot ng maliit na tuxedo, nakatayo sa isang sulok at seryosong inaayos ang kanyang bowtie, eksaktong-eksaktong kilo sa kanyang ama. Bumukas ang pinto at pumasok si Alexander, natigil ito sa pintuan, hindi maalis ang tingin kay Eliana. You look breathtaking, Eliana. Bulong nito. Alexander, hindi ko alam kung kaya ko ito. Pag-amin ni Eliana, nanginginig ang mga kamay. Ang mga tao nandun, puro mayayaman. Ako, isang probinsyana lang na dating nagtatrabaho sa bar. Kapag nalaman nilang totoo, hinawakan ni Alexander na magkabilang kamay ni Eliana at marahang pinisilang mga ito. Look at me. You are the woman I choose to be the mother of my children. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sa gabing ito, ipapakita natin sa mundo ng mga Santillan hindi kompleto kung wala ka. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom, tumigil ang musika, lahat ng matay na pako sa pamilya naglalakad sa gitna. Si Alexander hawak ang kamay ni Eliana habang sa magkabilang gilid nila ay ang kambal na sina Ali at Alia. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa karamihan. Sino siya? Siya ba ang babae naging lihim ni Alexander sa loob ng 5 taon? Tingnan niyo mga bata, kamukhang kamukha niya. Sa gitna ng entablado, kinuha ni Alexander ang mikropono. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng otoridad at pagmamalaki. Ladies and gentlemen, tonight is not just about business. Tonight, I want you to officially introduce to you the most important people in my life. My son, Alexander Jr. and my daughter, Aliana, and the woman who gave them to me, the queen of my heart, Eliana Santos Santillan. Nagulat si Eliana sa pagdaragdag na Alexander ng apelido nito sa kanyang pangalan. Hindi pa sila kasal, ngunit ang deklarasyong iyon ay tila isang pangako sa harap ng buong mundo. Gayunpaman sa gitna ng palakpakan, isang matandang babaeng may matalim na tingin ang lumapit sa kanila. Si Doña Victoria, ang lola ni Alexander at ang matriarka ng pamilya. So, ito palang babaeng pinagpalitan mo sa mga anak ng mga business partners natin. Tanong ng matanda, tinitingnan si Eliana mula ulo hanggang paa ng may pangungutya. Isang hostess mula sa bar? Alexander, hindi mo ba alam na dinudumihan mong pangalan natin? Naramdaman ni Eliana ang pamilyar na hiya. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang. Akma siya nga alis, ngunit masinigpitan ni Alexander ang pagkakahawak sa kanyang bewang. Lola, ang pangalang Santillan ay naging makapangyarihan dahil sa sipag at dangal, at ang babaeng ito ay higit na dangal kaysa sino mang nakilala ko. Matigas sa sagot ni Alexander. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, hindi niyo rin ako matatanggap. At ang mga batang ito, ang tanging tagapagmana mo, ay hindi mo rin makakasama. Natigilan ng matanda. Tumingin ito sa kambal. Si Ali tumingin ng diretso sa kanya manang walang takot, habang si Alia nagaling isang matamis at inosenteng ngiti. Doon, unti-unting lumambot ang anyo ni Doña Victoria. Matigas ang ulo mo, katulad ng iyong lolo. Bumuntong hininga ng matanda bago tumingin kay Eliana. Mag-usap tayo sa mansyon, iha. Siguraduhin mo na totoo ang pagmamahal mo sa apo ko. Huminga ng malalim si Eliana. Alam niyang ito ng simula ng bagong kabanata. Hindi na siyang dalagang tumakas sa hotel. Siya na ngayon ang babaeng lalaban para sa kanyang pamilya sa mundong puno ng ginto at patalim.
Kinabukasan matapos ang engranding party, tila nabalot ng tensyon ng mansyon. Pinatawag ni Doña Victoria si Eliana sa hardin para sa isang merienda. Alam ni Eliana na hindi ito simpleng paanyaya lamang. Ito'y isang interogasyon. Habang naglalakad patungo sa garden set, nakita ni Eliana ang matandang babae na tuwid na nakaupo, nagtitimpla ng tsaa. Bawat kilos nito'y bakas ang dugong bugaw at disiplina. Maupo ka, Eliana. Utos ng matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Salamat po, Doña Victoria. Magalang na sagot ni Eliana. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Alam kong pinagmulan mo. Alam kong tungkol sa trabaho mo sa bar sa Makati. Panimula ng matanda habang nilalapag ang tasa ng tsaa na lumika ng matunog na kislap sa platito. Sa tingin mo ba, sapat ang ganda mo para maging bahagi ng pamilyang ito? Maraming babae na mas mayaman at mas edukada ang naghahabol kay Alexander. Huminga ng malalim si Eliana. Nung uning natatakot siya, ngunit nang maisip ng kanyang mga anak tila may umuhugot ng lakas sa kanyang loob. Hindi ko po pinagmamalaki ang nakaraan ko, Doña Victoria. Ngunit hindi ko rin ito ikinakahiya. Nagtrabaho ako ng marangal para sa pamilya ko. Kung ang tinatanong ninyo ay kung karapat dapat ako kay Alexander dahil sa pera o pinag-aralan ay baka nga po hindi. Pero kung ang pag-uusapan ay ang kakayahan na mahalin siya at ang mga anak namin ng buot tapat, wala po kong uurungan. Tinitigan siya ng matagal na matanda. Ang lakas ng loob mo na sumagot. Hindi mo ba alam na sa isang kumpas ng kamay ko, pwede kitang pabalikin sa Ilocos na walang kahit na isang sentimo. Kaya ko po mabuhay sa Ilocos nang walang pera ninyo, gaya ng ginawa ko sa loob ng 5 taon. Matapang na sagot ni Eliana, pero ang mga anak ko, hindi niyo sila pwedeng ilayo sa akin. Sila ang buhay ko. Biglang narinig ang tawanan mula sa malayo. Nakita nila si Ali at Aliyah na nakalaro si Alexander sa damuhan. Si Ali seryosong nakikinig sa paliwanag ng kanyang ama tungkol sa pag-alaga ng mga kabayo, habang si Aliyah ay pilit na pinapasuot ng bulaklak ang tenga ni Alexander. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang ulit nakita na tumawa ng ganyan ng apo ko. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, naging makina siya ng kumpanya. Nawala ang kulay sa buhay niya. Tumingin ang matanda kay Eliana at sa pagkakataong ito, wala nang talim sa kanyang mga mata. Pinahanap kong background ng pamilya mo sa San Nicolas. Sabi ng mga kapitbahay mo, ikaw ang pinakamasipag na anak. Hindi ka sumuko na kahit na anong may sakit ang tatay mo. Yan ang hinahanap ko sa isang Santillan, ang hindi sumusuko. Doña Victoria, Lolang itawag mo sa akin, putol ng matanda. Tutulungan kita na mag-adjust sa mundong ito, Eliana. Pero babalaan kita, maraming kaaway si Alexander. Ngayong alam ng lahat na may mga anak siya, magiging target kayo. Kailangan mo na maging matatag, hindi lang bilang ina, kundi bilang magiging asawa ng isang bilyonaryo. Nakahinga ng maluwag si Eliana. Ang inaasahan niyang gulo ay naging isang basbas. Ngunit tama si Lola Victoria. Ang panganib ay hindi lang galing sa loob ng pamilya. Samantalang sa isang madilim na opisina, isang lalaki nakatitig sa litrato ni Eliana at ng kambal sa pahayagan. Siya si Don Manuel, ang matandang bastos na tinakasan ni Eliana 5 taon na nakakalipas. So, sa kanya pala napuntang babaeng yon. Nakangsing sabi ni Don Manuel habang hinihitit ang kanyang tabako. At may mga anak pa sila? Mukha na may magandang paraan para pabagsakin ng mga Santillan gamit ang isang mansyadong nakaraan. Habang unti-unti nakukuha ni Eliana ang tiwala sa pamilya ng Santillan, hindi niya alam na may isang masamang balak na muling naglalagay sa kanya sa panganib. Sa loob ng isang mamahaling restaurant sa labas ng lungsod, magkaharap ang 2 taong puno ng puot. Si Sandra, ang dating kasama ni Eliana sa bar, at si Don Manuel. Sigurado ka ba na siyang babae niyan? Tanong ni Don Manuel habang tinititigan ng litrato ni Eliana sa cover ng isang magazine. Kahit kailan hindi ko nakakalimutan ang mukhang yan, Don Manuel. Sagot ni Sandra at may halong pait. Siyang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho noon. At ngayon, reyna na siya sa mansyon ng mga Santillan. Hindi ako papayag. Naglabas si Don Manuel ng isang makapal na sobre. Gusto ko sira ng reputasyon ni Alexander Santillan at ang babae niya na Susie. Ikalat mong lahat ng impormasyon tungkol sa trabaho niya noon. Huwag kang magtitira ng kahit na anong detalye. Gusto kong malaman ng buong mundo ng ina ng mga tagapagmana ni Alexander ay isang babaeng galing sa Putikana. Samantala sa mansyon, isang masayang hapunan na nagagawa na ni Ali na makipagbiruan sa kanyang ama habang si Aliyah naman ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga bagong paaralan. Ngunit sa kalagitnaan ng tawanan biglang tumunog ang cellphone ni Alexander. Nang makitang mensahe, biglang nagbagong ekspresyon ng kanyang muka.
Naging madilim ang kanyang paningin at mahigpit niyang nakayum ang kanyang kamao. Alexander, may problema ba? Tanong ni Eliana. Ramdam ang biglang pagbabago ng aura sa lalaki. Wala, Eliana. Magpatuloy lang kayo sa pagkain. Maikling sagot ni Alexander. Ngunit hindi nito may tatagong panginig ng kanyang boses. Tumayo siya at mabilis na lumabas patungo sa kanyang library. Sinundan siya ni Eliana. Pagpasok niya sa library, nakita niya si Alexander na nakatitig sa monitor ng kanyang computer. Lumapit ang dalaga at halos mahimatay siya sa nakita. Isang viral na post ang kumakalat sa social media. Nakalagay doon ang mga lumang litrato niya sa Golden Throne, kasamang mga malisyosong caption tungkol sa kanyang pagkatao. Meron ding mga peking testimonya nagsasabing binayaran siya ni Alexander para itago ang totoo niyang trabaho. Alexander, ang nakaraan ko, hikbi ni Eliana. Sinasabi ko na sa'yo, sisirain ko lang ang pangalan niyo. Mabilis na humarap si Alexander at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Shh, Elena, makinig ka sa akin. Walang sisira sa pamilyang ito. Hindi ko hayaan na nakarang wala ka namang kasalanan ay gamitin laban sa atin. Pero mga bata, Alexander, kapag nalaman ito sa school ni na Ali at Aliyah, baka tuksuin sila, pag-aalala ni Eliana. Marcos already on it. We will sue whoever is behind this at hindi ko itatanggi ang nakaraan mo, Eliana. Dahil doon kita nakilala. Doon nagsimula ang lahat. Matatag na sabi ni Alexander. Ngunit hindi pa doon natatapos ang gabi. Isang tawag ang dumating sa landline ng mansyon. Isang boses na boses demonyong narinig ni Alexander nang sagutin niya ito. Santillan! Gusto mo bang surprise ako? Tawa ni Don Manuel sa kabilang linya. Isang gabi lang, Alexander. Ibigay mo sa akin ang babaeng yan. Para sa isang gabi at ititigil ko ng lahat ng ito. Total hindi ba't galing naman siya sa ganoong trabaho? Napapikit si Alexander sa lamesa ng sobrang higpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko sa daliri. Don Manuel, huling beses mo nitong pambabastos sa asawa ko. Handa ka na ba na mawala ang lahat ng meron ka? Dahil sisiguraduhin kong bukas ay wala ng kumpanya ang uuwian. Ibinaba ni Alexander ang telepono at muling napatingin kay Eliana. Alam niyang ito ng muling laban, kailangan niya protektahan ang babaeng mahal niya. Hindi lang mula sa publiko, kung hindi mula sa mga halimaw na gusto muling bumiktima dito. Hindi nakatulog si Alexander ng gabing yun habang himbing na matulog ang kambal at bakas ang pag-alala sa mukha ni Eliana sa kabilang silid ay abala ang bilyonaryo sa pakikipag-ugnayan sa kanyang war room. Para kay Alexander ang pambabastos ni Don Manuel kay Eliana ay isang deklarasyon ng digmaan na hindi niya palalampasin. Marcus, gusto ko lahat ng dumi ni Don Manuel sa Bureau of Internal Revenue at ng lahat ng mga illegal niyang transaksyon sa smuggling. I want him neutralized by tomorrow morning. Malamig na utos ni Alexander. Sir, paano mga post sa social media? Patuloy ang pagkalat nito, ulat ni Marcus. By the media outlets, if you have to. Pero wag mong burahin ng lahat. Gusto kong gamitin natin ang katotohanan para baliktarin sila. Prepare a press conference. Eliana and I will face them. Kinaumagahan, namumutla si Eliana habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. Ngayon ang araw ng pagharap sa publiko. Takot siya, ngunit nang hawakan ni Ali, ang kanyang kamay tila nagkaroon siya ng bagong lakas. Mama, huwag kang matakot. Sabi ni Daddy, ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala niya. Sabi ng bata na may kantiyakan. Sa loob ng isang punong-punong hall, naglakad si Alexander at Eliana patungo sa podium. Ang mga reporter ay tila mga buwetring naghihintay ng mga lalait na detalye. Mr. Santillan, totoo ba ng ina ng iyong mga anak ay isang hostess sa isang bar? Sigaw ng isang reporter. Huminga ng malalim si Alexander at tinakbayan si Eliana. Totoo na nagtrabaho si Eliana sa Golden Throne, ngunit hindi bilang isang babaeng binibentang sarili, kundi bilang isang anak na gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya. Nagtrabaho siya ng marangal sa gitna ng maruming mundo. At sa gabing yun sa hotel, hindi siyang pumasok para sa pera. Pumasok siya para takasan. Ang isang halimaw na nagtangkang bumaboy sa kanya. Lumingon si Alexander sa kamera. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Don Manuel at nanonood sa telebisyon. Ang halimaw na yun ay si Don Manuel Valderrama at nandito mga ebidensya ng kanyang panggigipit sa mga kababaihan sa loob ng maraming taon. Sa malaking screen sa likod nila, lumabas ang mga dokumento, video testimonya ng iba pang mga biktima ni Don Manuel na palihim na tinipon ni Marcus. Kasabay nito, lumabas din ang balita. Ang kumpanya ni Don Manuel ay kasalukuyan ng sinasalalim sa asset freeze dahil sa mga kaso ng money laundering. Sa kabilang panig ng lungsod, pinanood ni Don Manuel ang pagguho ng kanyang imperyo. Bago pa man siya nakatakas, bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang mga operatiba ng NBI. Don Manuel Valderrama, you are under arrest.
Samantala sa press conference, kinuha ni Eliana ang mikropono. Hindi ko po kinakahiyang nakaraan ko dahil ang nakaraan na yon ang nagturo sa akin kung paano maging matatag para sa mga anak ko. Ang pagiging mahirap ay hindi kasalanan, ngunit ang paggamit ng kapangyarihan para manapak ng dangal ay siyang tunay na karumihan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumabog isang masigabong palakpakan. Hindi dahil sa yaman ni Alexander, kundi dahil sa dangal na ipinakita ni Eliana. Nang matapos ang press conference, dinala ni Alexander sa Eliana sa isang pribadong hardin sa likod ng hall. Doon, lumuhod siya sa harap ng dalaga, hawak ang isang singsing na may dambuhalang brilyante. Eliana, niligtas mo ako. 5 taon na nakakalipas mula sa kadiliman ng buhay ko. Ngayon, hayaan mo ang ako naman ang magiging katuwang mo habang buhay. Will you marry me? Not just for the twins, but because I can't imagine a single day without you. Umiyak na tumango si Eliana. Oo, Alexander. Oo. Sa hindi kalayuan, nakamasid si Lola Victoria habang nakahawak sa balikat ng kambal, isang matamis ng ngiti ang nakapinta sa kanyang labi. Ang anino na karan ay tuloy na naglaho, pinalitan ng liwanag ni isang bagong simula. Matapos ang bagyong dumaan sa kanilang reputasyon, ang masyon ng mga Santillana na puno naman ngayon ng mga bulaklak, mamahaling tela at mga wedding planner. Ang balitang ikakasal ng mailap na bilyonaryong si Alexander Santillan sa ina ng kanyang mga anak ay naging paksa ng bawat pahayagan. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ng mga balita ng paghangat sa porta. Mama Luke, I'm a fairy! Tili ni Alia habang sinuot ang kanyang flower girl dress na gawa sa tila mga talutot ng rosas. Napangiti si Eliana habang pinapanood ang anak. Sa kabila ng lahat ng marangyang paghahanda, may isang hiling siya kay Alexander. Alexander, bago tayo magpalitan ng sumpa sa harap ng dambana, gusto ko sanang bumalik tayo sa San Nicolas. Gusto kong doon tayo kumuha ng basbas ni Itay. Hindi nagdalawang isip si Alexander. Kahit saan, Eliana, basta kasama mo ako. Lumipad ang pamilya patungong Ilocos Norte. Hindi nito ang Eliana na umalis na bibitbit na lumang maleta. Ito ng Eliana na babalik upang ipakita sa kanyang pamilya na ang kanilang mga sakripisyo ay nagbunga. Pagdating nila sa San Nicolas, isang simpleng handa ng inihanda ni na Aling Rosa. Ang ama ni Eliana na ngayon ay malakas na dahil sa tulong ng medical ni Alexander hindi mapigilan ang pagluha na makita ang kanyang mga apo. Salamat Alexander sa pag-alaga sa anak ko, sabi ng matanda habang nakipagkamay sa bilyonaryo. Ako pong dapat na magpasalamat, Mang Carding. Pinalaki niyo si Eliana na may busilak na puso. Siya pong nagligtas sa akin. Sagot ni Alexander na may tunay na pagpapakumbaba. Nung gabi na yon, sa ilalim ng mga bituin sa San Nicolas, naglakad si Alexander at Eliana sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tilang musika ng kanilang nakaraan. Dito ako nangarap ng Alexander. Ang tanging hiling ko lang ay mapag-aral ang mga kapatid ko. Hindi ko akalain na ibibigay mo sa akin ng higit pa sa hiningi ko. Bulong ni Eliana habang nakasandal sa balikat ng lalaki. You deserve the world, Eliana. Ang kasal natin sa Maynila ay para sa kanila. Isang pagpapakita ng reyna ko ay nararapat sa pinakamataas na pedestal. Pero ang pusong ito, tinuro ni Alexander ang kanyang dibdib ay nakatali na sa iyo noon pa man, sa gabing hindi pa natin alam ang pangalan ng isa't isa. Nagbalik sila sa Maynila na mas matatag ang loob, ang muling gabi bago ang kasal ay puno ng excitement. Si Lola Victoria mismong nagabot kay Eliana ng isang antigong kwintas. Ito ay pagmamay-ari ng ina ni Alexander. Gusto kong ikaw ang magsuot nito bukas. Tanggap ka ng pamilyang ito, hindi dahil sa mga anak ninyo, kundi dahil sa pagkatao mo. Sabi ng matanda. Naiyak si Eliana, ang dalagang dating natatakot na pumasok sa bar para makipagsapalaran na ngayon ay handa nang pumasok sa simbahan bilang isang asawa. Habang tinitignan niyang kanyang wedding gown na nakasabit sa tapat ng bintana, isang obra maestra na gawa sa telang Ilocano o Inabel na hinaluan ng Pranses na lace. Alam ni Eliana ng bawat luhat, hirap na pinagdaanan niya ay sulit. Bukas hindi lang siya ikakasal sa isang bilyonaryo, ikakasal siya sa lalaking handang harapin ang buong mundo para sa kanya. Ang Manila Cathedral ay balot ng bango ng libu-libong sariwang puting rosas at stargazer. Ang bawat upuan ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan, ngunit sa gitna ng karangyaan, ang lahat ay naghihintay sa isang babae nagpapago sa definisyon ng salitang swerte. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan, tumigil ang mundo. Ang Ave Maria ay umawit sa papawid kasabay na pagpasok ni Eliana. Suot niya isang costume, inabalisgaw na nagpapakita ng kanyang pinagmulang Ilocana at ang kanyang kasalukuyang katayuan bilang reyna ng mga Santillan. Ang mahabang veil nito ay tila ulap ng mahabol sa kanyang bawat takbang. Sa dulo ng dambana, nakatayo si Alexander, ang kanyang mga matay nangingilid sa luha.
Isang bihirang tagpo para sa isang lalaking kilala sa pagiging matigas sa negosyo. Sa tabi niya ay ang kambal, si Ali na seryosong hawak ang mga singsing at si Aliyah na walang tigil sa pagkakalat ng mga talutot ng rosas habang nakangiti sa kanyang ina. Nang iabot ni Mang Karding ang kamay ni Eliana kay Alexander, gumaralgal ang boses ng matanda. Alagaan mong anak ko, Alexander. Siya ang aming pinakamahalagang hiyas. Higit pa sa buhay ko, sir. Pangako ni Alexander. Nang dumating ang oras ng palitan ng sumpa o vows, binitawan ni Alexander ang kanyang inihandang papel at tumingin ng diretso sa mga mata ni Eliana. Eliana, 5 taon ako na naglakad sa dilim. Naghahanap ng isang aninong hindi ko malilimutan. Akala ko noon ang gabing yun isang pagkakamali na bunga na masamang balak ng iba. Ngunit ngayon alam ko na yun ang pinakamagandang disenyo ng tadhana. Salamat sa hindi pagsuko sa mga anak natin. Salamat sa pagpili sa akin kahit na may dahilan ka para magalit. Mula sa araw nito, ang yaman ko hindi na kumpanya o pera, kundi ikaw, si Ali at si Aliyah. I promise to be the man who deserves your courage. Naiyak ang mga mambabasa at panauhin na magsalita naman si Eliana. Alexander, lumuwas ako ng Maynila para isalba ang pamilya ko. Pero hindi ko akalain na ikaw ang isasalba ng tadhana para sa akin. Sa bawat hirap na dinanas ko sa probinsya habang pinalalaki ang kambal, ikaw ang lihim kong pinalangin, hindi dahil bilyonaryo ka, kundi dahil ikaw ang kalahati ng mga anak ko. Ngayon wala na tayong lihim. Wala nang takot. Ikaw ang aking tahanan, ang aking hilaga, at ang aking walang hanggan. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pari. You may now kiss the bride. Sa ilalim ng malaking simbolyo ng katedral, nagtagpong kanilang mga labi. Isang halik na nagbubura sa lahat ng sakit na nakaraan at nagbubukas ng pinto sa isang masayang bukas. Ang reception ay ginanap sa garden ng mansyon ng mga Santillan na ngayon ay puno ng tawanan. Habang nagsasayaw ang mag-asawa sa ilalim ng mga fairy lights, lumapit ang kambal at yumakap sa kanilang mga binti. Daddy, Mommy, happy po ba kayo? Tanong ni Aliyah. Binuhat ni Alexander si Aliyah habang inakbayan ni Eliana si Ali. Higit pa sa happy anak, kumpleto na kami, sagot ni Alexander. Sa hindi kalayuan, nakatingin si Lola Victoria, bitbit ang isang baso ng wine, kontento sa nakikitang tunay na pag-ibig. Si Don Manuel at Sandra na sa likod na ng rehas, habang ang pamilya ni Eliana ay masayang nakikihalubilo sa mga bilyonaryo. Ang dalagang dating nangarap lang ng papag-aral ang mga kapatid na kamitang higit pa sa kanyang hiniling. Hindi dahil sa ginto ng mga Santillan, kundi dahil sa pag-ibig na nagmula sa isang gabi na itago sa loob ng 5 taon at ngayon magniningning habang buhay. Dahil sa huli, ang tunay na yaman hindi nasusukat sa bilyones sa bangko, kundi sa higpit ng yakap ng isang pamilyang binuo ng tadhana at pinatibay ng pagmamahal. 10 taon pagkatapos ng unang gabing yon sa Makati, ang simoy ng hangin sa San Nicolas, Ilocos Norte ay nanatiling sariwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng paghihirap para kay Eliana. Nakatayo sa veranda na kanilang bagong bakasyon ng bahay. Isang modernong mansyon na itinayo sa mismong lupang dating sinasakan ng kanyang ama. Sa malawak na damuhan, tanaw niyang isang eksenang hindi niya kailanman ninakalang magiging katotohanan. Si Alexander na ngayon ay mas kagalang-galang, ngunit bakas ang masayang disposisyon ay kasalukuyang nakikipaghabulan si isang 3 taong gulang na batang lalaki. Ang kanilang bunso, si Sander, ang batay kasing likot ni Ali noong maliit pa ito, ngunit ang taway kasing tamis ng kay Aliyah. Sa kabilang bahagi ng garden, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga si Ali na ngayon ay 15 taong gulang na. Seryoso ito nagbabasa ng isang libro tungkol sa international finance. Sa murang edad kitang-kita ng talas ng isip nito na hiram sa kanyang ama. Samantalang si Aliyah naman ay abala sa pagpipinta ng landscape nang ilokos ng kanyang mga kamay puno ng pintura, ngunit ang bukay nagniningning sa ligaya. Naramdaman ni Eliana ang isang pares ng malalakas na braso na yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at dagat ay humalik sa kanyang pandama. Anong iniisip ng aking reyna? Bulong ni Alexander bago hinalikan ng kanyang balikat. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon. Nakangiting sagot ni Eliana habang sumasandal sa dibdib ng asawa. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay makabili ng 1 kilong bigas para sa pamilya ko. Ngayon, tingnan mo sila. Tingnan mo tayo. Iniharap niya si Alexander sa kanya. Hinaplos itong kanyang mukha na tila ba natatakot pa rin ito na maglaho siya na parang panaginip. You gave me more than just ears, Eliana. You gave me a soul. Nung gabing yan sa hotel, akala ko'y kamalasan nangyari sa atin. Pero yun palang simula ng aking kaligtasan. I love you, Alexander, sabi ni Eliana. Ang kanyang mga matay puno ng tapat ni emosyon. I love you more than all the riches in this world, Mrs. Santillan.
Sagot ng bilyonaryo bago siya muling tinuloy sa isang matamis at matagal na halik. Sa hindi kalayuan, narinig nilang sigaw ng kambal. Mommy, Daddy! Si Sander po ay mamigay ng mangga! Natawang mag-asawa at magkahawak kamay na bumaba patungo sa kanilang mga anak. Sa gitna ng luntiang bukid ng Ilocos, sa ilalim ng nagbabagang hapon, ang pamilyang binuo ng isang pagkakamali na itago ng lihim at pinatibay ng katotohanan ay tuluyan na nakahanap ng kanilang sariling langit sa lupa. Ang kwento ni Eliana ay hindi lamang kwento ng isang dalagang napadpad sa bar. Ito ay kwento ng isang babaeng nagtanim ng pag-asa sa gitna ng dusa at ngayon ay nag-aani ng walang hanggang kaligayahan.